Hindi nga raw sikat ng araw ang gumigising kay Jocelyn, kundi kagat ng surot. May kumakagat na lang po sa'yo bigla. Tapos syempre po, hanapin niyo po kung ano yun. Kaya naano po, wala naman lamok. Ano kaya yun? Baka surot. Nitong nakaraang buwan daw kasi, pinutakti ng surot ang kama ni Jocelyn. Kaya naman, pagkagising niya, madalas may pantal siya sa tiyan, binti at braso. Basta mga 3 days ay magpepeklat din po siya. Kasi naranasan ko rin sa anak ko. May peklat siya na. Ako ito fresh po. Ang daming surot talaga, sagabal talaga po sila sa pagtulog mo. Ayon sa aesthetic dermatologist na si Dr. Janina Escalderon, nagdudulot ng irritation sa balat ang labis na pagkamot kung makagat ng surot. Overall, wala po siyang effect sa atin except for the skin. Kapag nagkaroon tayo ng surot, meron po tayong mga reddish mark po sa ating katawan. Itong reddish mark na to, kapag kinakamot po natin, lalo po siya nag-i-inflame and lalo pong kumakalat ang mga itlog ng surot na ito sa ibang parte ng katawan po natin. Basta raw kasi makagat ng kahit na anong insekto ay maaaring maging bukas sa infection ang sugat kung hindi maagapan. Ang kagat ng surot, posible raw tumagal ng 3 hanggang 6 na araw. We can put antibiotic ointment sa ating skin. Or number 2 po, the patient can take anti-allergy medications po. Ayon sa pest control expert, ang surot o bed bugs ay makakasurvive raw ng ilang buwan na walang pagkain, ha? Pero kung maghahanap na ito ng pagkain, na-attract sila sa mga amoy gaya po ng carbon dioxide at balat ng tao. Kaya naman bago pa man mag-almusal, paglilinis ng higaan kaagad ang inaatupag niya. Tapos ito, ibababad ko lang po sa bleach po. Tapos sumpom ko, lalagyan ko rin po siya ng mga bleach para tapos papaarawan ko po. Yun, konting pagpag lang. Sa gabi, tis-tis lang sa para pag umaga, ako po asikasuhin. Pag gabi, lalagyan ko lang po siya ng sapin para po, doble-dobling sapin yun. Ang surot o bedbug ay isang insektong parasitiko na sumisipsip ng dugo ng tao o hayop. Ayon sa pest control expert na si Alvin Divina Gracia, madalas daw itong makikita sa mga inuupuan ng tao. Madalas yan sa mga sopa, bed, kahoy, yan, doon sila madalas nagtatago. Kasi doon sila yung madalas na madaling makakuha ng pagkain. Pag umupo yung isang tao o hayop, pwede na agad sipsipin. Nangingitlog daw ang surot every 6 days to 1 week. Climate kasi yan eh. Mas gusto nila pag mainit yung panahon. Doon sila yung maatake. Mas gusto nila yung lugar. Basta doon sila mag-i-stay. Bukod sa nangangagat, masama rin daw ang amoy nito ayon kay Jocelyn. Surot po, may amoy. Tapos maaamoy nyo po sa loob ng bahay no surot talaga. Masakit po talaga siya sa ilong. Bukod sa makapit na amoy nito, literal na kumakapit din daw ito. May time po talaga, umalis po ko. Hindi ko alam may gumapang palang sumamang surot sa damit ko po. Tapos may kita mo nasa sulok po siya ng t-shirt. Meron nga nung bag. Doon din sila sa mga bag eh. Pag-aalis ka. Gulat ka may surot mong laki. Pero gaano man kapesi ang surot, may simpleng solusyon daw para rito, ayon sa mga eksperto. Effective lang po yung pagbibilad ng mga gamit po. Nilalabas po yung mga kutsyon, yung mga sopa. Pero mas maganda rin po na sabunin nyo muna po, i-bleach nyo, tapos saka nyo po ibilad para for sure na matanggal po yung bedbug at surot po sa inyo. Ang bleach o dishwashing liquid daw kasi may matapang na amoy at kemikal. Nasisira kasi yung pinaka-cover ng likod nila. Yun, nasisira yung organ nila nun. Masyado kasi matapang yung bleach para sa katawan nila. Pero epektibo naman kaya ang alcohol? Hindi siya ganun parang napapalayas mo lang siya, pero minsan namamatay din naman. Babalik at babalik lang. Iba pa rin yun talaga yung gumagamit ka ng chemical para sa kanila. Paano naman kaya ang suka? Acid kasi yan eh. Pwede silang nasisira yung nila doon, yung vital organ nila, and pwede rin di-distract sila sa amoy nun, kaya umaalis. Pero
Pero para masigurong walang lusot ang surot, Pang-samantala na matataboy natin yung surot. Pag ganyan na po, na marami na pong surot sa inyo or bed bugs po, kailangan nyo na po tumawag ng pest controller para po maproteksyonan po yung bahay nyo at maiwasan po yung pagkalat nito. Sandal natin. Kaya mo lang yan. kaya naman para masolusyonan ang surot sa bahay ni na Jocelyn, to the rescue ang pest control expert na si Sir Alvin. Yung mga nakapiksik na surot yan dito. Para ma-clear out natin sila. Kasi sa ilalim din ng kama, meron yan eh. For sure yan. Una silang nag-spray ng insecticide para sa surot. Lahat ng tao, spray na rin natin to. Kasama na natin lahat to. Pag nagtitreatment tayo, babalik na rin yung lahat para sureball. Ayan, yung mga sulok. Dito guys. Ayan na garo. Ayan na yan. Mamatay na yan, aangat yung pot niyan. Pag umangat yung pot niya, automatic na. Window na. Ayan, automatic na. Patay na siya. Ano, wala tayong titira. Busin natin yan. Tsaka isinunod ang misting para sa ibang insekto. Yung ginagawa namin, misting. Maganda po yan sa mga flying insects, sa mga lamok, langaw. Mapapatay po lahat. Sa ipis, okay din po yan. Bali, kukulubin lang po yung yung bahay niya ng 30 minutes. Yung gamot, effective agad sa kanila, naglalabasan yung mga surot. Mas nakakatulog na po kami ng maayos. Tapos nakapaglaro na ng anak ko dun sa higaan namin. Maraming salamat po Pinoy MD sa tulong niyo. Nagsialisan man pansamantala ang mga surot, kamakailan lang ay tuluyan na ring nilisa ni Jocelyn ang dating bahay. Para tuluyan nang makaiwas sa surot, itinapon na ni Jocelyn ang mga gamit nila gaya ng sapin, unan at mga foam. Lagi na rin daw nilang sinisiguradong napapalitan ang mga ginagamit sa pagtulog. Hindi na rin daw sila tumatanggap ng mga ibinibigay na gamit, lalo na kung mga gawa sa kahoy, gaya ng upuan. At para naman protektado ang ating balat sa mga kagat ng surot at iba pang insekto, prevention is key ayon sa ating eksperto. Regularly po tayo nagpapalit po ng linen, regularly po tayo nagpapalit ng mga punda or sapin po sa ating kama. Huwag po tayo mag-store ng mga matatagal na gamit, yung mga clutter po na hindi natin na-change for a long time. Kasi yun po yung may tendency na bahayan po ng mga surot. Paalala mga kapuso, panatilihing malinis ang ating mga bahay. Para hindi lang hayahay, kundi para wala ring lusot ang mga surot. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.